Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning. Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. Our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon muli. Tayo po muli ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon lalong-lalo na sa ating kalusugan. Again, welcome po. Welcome po sa ating lahat. Good morning po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Raulena. And I do believe na kayo po ay patuloy na nag-enjoy dito sa ating programa mga kapatid. And muli ay mas maganda i-share natin itong link na ito sa ating mga kamag-anakan, kaibigan upang muli tayo po yung maging blessing po sa kanila. Alright, so shoutout ko rin muna lahat po ng mga live viewers dito ngayon. Ayan, si Ma'am Rosalinda Calara, and also si Ma'am Girly Aguilon. Ayan, good morning po. At kay Sir Richard Bergancia. Ayan, hello po. Sabi nga dito, good morning po sa lahat. Good morning po, Sir Conrad. Shout out to my beloved wife, Sandra Bergancia. Ayan, nakikita niyo po mga kapatid, hindi ko po ngayon kasama si Doc Julie. Oo, ako lang muna mag-isa ngayon. Solo flight muna tayo ngayon dahil mamaya ay mayroong grand day na maghaganap. So, mga kapatid, ay yung aking dalawang speaker and also, dalawang speaker, yung speaker ko po and also yung co-host ko po, sila po nagpe-prepare din po para po mamaya. Alright? So, I hope na mamaya meron naman tayong magandang talakayin, no? Kaya, again, ay maganda may share nyo tong link na ito. Okay, sige po. Shoutout kay Ma'am Ellen Hermosura at kay Ma'am Joy Rico. Ayan, good morning. And also kay Ma'am Linda Quiñones, salamat po sa 10 stars na inyo pong binigay po ngayong umagang ito. Ayan. Ayan. And also kay Ma'am Gemma Krampatanta. Good morning po, Sir Conrad. Ayan. And also kay Ma'am Jenny Suerte. Ayan. Hello po. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Alright? So again, let's all enjoy the program. Let's be a blessing at mga kapatid. And shoutout ko rin sa lahat po ng mga nagpapagal dito ng mga kitchen staff. Ayan, busy lahat ng mga full-time staff dito. Parang hindi nila, parang walang programang na sobrang kabisiyan po nila. Ayan, shoutout po kay Ma'am Jennifer Quiñones, ang aking mista. And also kay Ma'am Jenny Rose Pogarin na natutulog. Hello po, Ma'am Jenny Rose. Ayan. Ay, sorry. Shoutout din kay Ma'am Trisha. Ayan, kay Ma'am Trisha Contado. So, aking mga operators po dito. Kay Sir Romir, kay Sir John Kilayco. Good morning. And also kay Hartley. Ayan, Hartley Castillo. Ayan, ang anak ng CEO ng Castle's Kitchen. Oo, atindi yan. At sino ba yung mga nandyan? Tapos na yan. Wala. Si Ma'am Charmaine. Si Charmaine ba yan? Ayan, Ma'am Charmaine Bautista. And also kay Ma'am Benice. Sir Nino Duga. Sabi niyo, nag-shoutout na. Labas ako Nagkakaroon ng shoutout. Kailangan ko lumabas. Ayun. Sino ba yung mga nandyan? Kay Sir Joshua Nolias. Sa kakagaling lang sa kanyang karamdaman. Ayan. Telma Contado. Sino to si Ma'am Telma Contado na to? Mama mo. Ayan. Hello po, Ma'am Telma, ha. Anak niyo pa pala may na... Ayan. Also, kay, sino ba to? Anthony. Anthony. Ano pa apelido niyan? Anthony Yu? Hindi. Ano ba? Lozano. Ayan. Oo. And also, shoutout din sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Christy. And also kay Cassidy. And also kay Simeon, kay Chloe. Nagbubugbugan niyo sa klinik. Ayan, oo. Yes, nag-busy dahil mamaya ang tawag nito, ang pinakamagandang araw ni Sir Hiner at ni Ma'am, sino yung Carmela. Ayun, si Ma'am Carmela Gubantes ang isa. Sorry. Baka kasi kung sino masabi ko Sorry, Sir Hiner. Nagsisigurado lang ako. Si Ma'am Carmela, si Sir Hiner. Ayan. Siya, talagang ang pag-isang dibdib nila mamaya ay magaganap na. And again, advance congratulations po sa inyo pong dalawa. Alright? At papasok na kayo sa pinakamagandang buhay ng pag-aasawa. Oo.
Pwede na po mag-send ng stars. Yes. Oo, praise the Lord. Pwede na po mag-send ng stars. Kaya kung meron po kayong mga available stars diyan, ay send na kayo ng mga stars diyan. Alright? Shoutout din kay Sir Giro Florendo. Ayan, shoutout din sa inyo. Yeah. Sino yung chief cook natin diyan ngayon? Si Randy Dingding. Shoutout. Ma'am Joby Gonzaga. Ma'am Naomi, ayan, shout out sa inyo lahat rin dyan. Sarapan ninyo ang pagluluto para lahat tayo mabusog mamaya. Alright, sige po mga kapatid at tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion for this morning. At I do believe na ito po yung magiging blessing po para po sa atin. At tulad nga po nung aking na-discuss last time, nasimulan ko po ito sa food poisoning at nasundan po ito nung mumps ni Doc Eugene Mendoza at ngayon naman po ay meron po tayong tatalakayin ng mga certain diseases mga kapatid or mga certain karamdaman lalong-lalo na sa tag-init. Mga na-discuss na po natin ito pero ito po ay mga magandang ma-recall natin para at least malaman natin kung ano ang dapat natin gawin kapag meron tayong ganitong klaseng karamdaman. Alright? So I hope na kayo po'y handa na upang matuto ng patungkol dito sa topic po natin na ito. Okay? So ang i-discuss ko po para po sa inyo ay walang iba kundi yung ating tinatawag na measles. Alright? Measles Happy. Me- me- measles or tinatawag po nating tigdas. Ayan, oo. Tigdas po ang ating pag-uusapan for this morning. Talamak po ito, mga kapatid, every summer. Alright? Every summer, every bakasyon ng mga bata ay talagang talamak na talamak po ito. Alright? So, ito po ang ating ibibigay na discussion para po sa inyo at a great reminder patungkol po sa topic po natin ito. Again, measles po ang ating tatalakayin para at least matanggal po ang, kung meron po kayong mga katanungan, ay sa abot ng aking makakaya, ay sasagutin ko po yan para po sa inyo. Okay? So again, itong measles po na ito ay mas kilala pong tigdas sa atin. Okay? So ano po? ano po? Ano po ba ang ang ating measles? Ano po ba 'yan? Oo. Sobrang busy na nila, hindi na nila alam kung sila po ay nakikita na sa camera or ano na. Oo, sige. Ah, dito pwede pong dumaan dito para hindi na po kayo ikot. Dito na po kayo dumaan. Kaway na lang po kayo sa camera, ha? Oo, sige. Alright, sige po. Ayan, ano po ba yung measles? Ano po ba yung tigdas? Ayan, ang measles po ay ito po ay isa sa mga childhood infection. At ang nagkukos po nito ay virus. Okay? Hindi po bakterya. So, hindi po ito iniinuman ng antibiotic. Kapag virus po ang ang pumasok sa ating pangangatawan, wala pong certain na gamot patungkol po dyan. Alright? Not unless na meron na po silang natuklasan na mga gamot. Pero pag virus, ito po lagi nyo pong tatandaan mga kapatid. Sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Pag virus po, ayan, dito ka na. Yan. Natatakot ako sa mga dumadaan eh. Oo. Alright, pag virus po, lagi nyo pong tatandaan mga kapatid, pag virus, self-limiting po yan. Alright? Pag sinabi nating self-limiting, ibig sabihin po ng virus ay self-limiting, ibig sabihin po niyan ay kusa pong nawawala. Okay? Or talagang lilisan din po siya sa ating pangangatawan. Or meron po siyang certain na days na talagang magi-stay sa ating pangangatawan. Yan po pag sinabi nating virus, self-limiting. Ibig sabihin mapupuksa po yan. Kaso nga lang po, ito po ang danger
kapag sa virus po, mabilis po siyang kumalat. Alright? Kaya po, contagious po siya. Ibig sabihin, pag contagious, mabilis na nakakahawa. Yan po ang ibig sabihin po ng virus. Alright? So, self-limiting, pero mabilis na makahawa po. So, kasi pag-iisipin natin, ay, self-limiting lang pala yung virus na yan. Eh, bakit ang bilis kumalat, sir? Bakit parang tawag nito, hindi, para mabilis lumaganap? Kasi nga po, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, hindi na, mabilis natin lang siyang maipasa. So, yan po ang ibig sabihin po ng virus, mga kapatid, no? So, ang measles, ang nagkukos po niyan ay virus. Anong pangalan ng virus? Rubiola. Yan po ang pangalan po ng virus, mga kapatid. Ang nagkukos sa measles ay rubiola virus. Alright? At ito po pinakamatindi po nito. Ito po ay fatal sa mga bata. Okay? So yan po yan. Yung kadalasan po yan. Sir, bakit natataon na summertime? Yan. Sir, bakit ganun? During the summertime, maraming nagkakatigdas, maraming nagkakapigsa, maraming bulutong, bakit maraming nagkakaubo, sipon, bakit maraming nagkakaroon ng trangkaso during the summertime, sir? Bakit ganun? Bakit may summertime diseases tayong tinatawag? Kasi nga po, kung mapapansin po ninyo, bakasyon po yan. So, mapapansin nyo din, yung mga bata ay nasaan? Nasa galaan, nasa laruan. Di ba? Hindi mo matigil yan sa labas. O, nandyan yan, mayat maya, laro. Mayat maya, may makakasalamuhang bata. Tatandaan po natin, itong bulutong, itong measles, itong mumps, bago pa yan lumabas yung simptomas, nakakahawa ka na. Alright? Yan ang lagi nyo pong tatandaan. Pag lumabas na yung, like for example, sa bulutong, pag lumabas na yon, bago pa lang lumabas yon, nakakahawa ka na. Same thing din sa measles. Sinisipon ka pa lang, inuubo ka pa lang, nakakahawa ka na, kahit hindi pa lumalabas, yung rashes mo. Alright? So, ganun po yan. Kaya nga hindi natin namamalayan na napapasa na pala natin yung virus sa mga iba't ibang mga tao. Kaya naunawaan nyo po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, magandang malaman nyo ito, mga kapatid, kasi baka minsan nababaliwala po natin yan. Alright? So again, measles is caused by a certain virus which is called rubiola virus. Again, if it is a virus, it is a self-limiting virus. Alright? So I hope nauunawaan nyo po yan. Alright? Sabi nga po dito, while death rates have been falling worldwide as more children receive the measles vaccine, the disease still kills more than 200,000 people a year. And it is mostly children. Ayan. So, ang kagandahan po nito, mga kapatid, ay ang measles or ang tigdas po ay meron na pong bakuna. Ayan, meron pong bakuna ang measles. Okay? At kagandahan po niyan, binibigay po yan sa mga barangay health centers po natin ng libre po. Libre po yan na binibigay po sa atin. So again, kung gusto nyo pong magpa-bakuna ang inyo pong mga anak, ay ibibigay po yan sa inyo pong kanya-kanyang mga health centers po. Pero again, ito po mga kapatid, hindi po nangangahulugan, alright? Ito po nagkakaroon kasi ng misconception po dito. Hindi po nangangahulugan na kapag ikaw ay bakunado na, ay hindi ka na magkakaroon. Okay? Again, depende pa rin po yan sa inyo pong immune system. Alright? So ngayon, sir, bakit gano'n? Bakit pa kinakailangan natin magpabakuna? Bakit pupunta pa sa center at magpapabakuna pa, magkakaroon ka rin din naman. Alright? Ito po ang kagandahan po ng bakuna. Hindi po kayo hahantong doon sa mga complication po niya. Alright?
So, imbis na ikaw ay sobrang lalagnatin, hindi ganun kataas yung lagnat. Nauunawaan niyo po ba 'yon, mga kapatid? Kung ikaw man po ay lalabas yung mga like sa bulutong, hindi naman gano'n din kadami yung lalabas. Alright? So, naunawaan niyo po ba 'yon? So, mas mabilis kang gagaling. Alright? Now, I hope naunawaan niyo po. Yun yung kagandahan po ng bakuna. Pero iba iba naman din po, ito po naman din po yung pagkakaiba. Kapag ikaw ay nagkaroon ng tigdas, bunga ng ikaw ay nahawa. Alright? So, yun po ay acquired. Ang tinatawag po doon ay acquired or immunity. O, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid. So, basta kung ikaw ay nahawa, alright, nagkaroon ka ng tigdas, bunga ng pagkahawa mo. Alright? Yun po yung sinasabi po natin na never ka nang magkakaroon ng measles. Alright? Hindi ka na magkakaroon pa kahit pa yakap-yakapin mo pa yan, hindi ka na magkakaroon ng tigdas. Alright? So, yun po yung kagandahan. So, sir, ano po ba mas maganda? Magpahawa na lang ba ako? Hindi ko naman po sinasabi yon, mga kapatid, no? Hindi ko naman po sinasabi yon. Mas maganda na magpabakuna ka na kasi depende nga yun sa iyong immune system. Dumedepende pa rin po yan sa ating immune system. Kung gaano nyo po tatanggapin or gaano kalakas ang inyo pong immune system. Alright? So I hope maliwanag po yung natin, tinatalakay po natin dito. So ano pong meron? Anong simptomas nitong measles po na ito? Alright? Ang tigdas po, lumalabas po ang kanyang simptomas 10 to 14 days after the exposure to the virus. Alright? Ulitin ko po tignan niyo po maigi. 10 to 14 days, yung symptoms ay lalabas, mga kapatid. After nyo pong ma-expose. Like for example, ngayon, ako may tigdas po ko ngayon at na-expose po kayo sa akin. Bilang po kayo ng 10 days, doon po lalabas yung simptomas. Pero sabi ko nga po sa inyo, bago pa lang lumabas yung simptomas, alright, na mga ano na yan, rashes na yan, alright, ay pwede na po kayong makahawa. Alright? So, ito po yung mga simptomas po niya. Fever, dry cough, runny nose, sore throat, at ano pa, yung inflamed eyes. O ibig sabihin, namumula-mula yung mata. Alright? So, yan po yung tinatawag nating conjunctivitis. At ito rin po yung isa po sa mga senyales na talagang meron na po kayong measles. Yung tinatawag na Koplik's spots. Koplik's spots. Yan po ang tawag po dyan. Tiny white spots with bluish white centers on a red background found inside the mouth. Alright? Dito po sa loob po nung pisngi po natin. Alright? Diyan po nakikita yung tiny white spots po na yan. Ang tawag po diyan ay Koplik's spots. Alright? So, I hope na unawaan nyo po yan. So, pag ang doktor nakita niya na fever, dry cough, runny nose, inflamed yung mata, dudungawin niya na agad yung niyan, bibig niyan. Titignan niya na agad sa gilid kung meron bang Koplik's spots. Alright? So, again, para ma-diagnose ka na meron ka ng measles. Alright? A skin rash made up of large, flat blotches. Take note of the word flat. Ay, sorry. sorry, Charmaine. Oo. Ano ba to si Charmaine? Sabi niya kasi aray ko daw eh. Take note of the word flat blotches that often flow into one another. So, ibig sabihin po nito, kaya po maganda ma-differentiate ninyo yung tigdas laban sa bulutong. Okay? Ang bulutong po kasi, blisters po ang tawag sa kanya. Ano yung blisters? Nakaumbok po yung rashes niya. Alright? Nakaumbok yung rashes. Etong tigdas na ito, mga kapatid, hindi po ito nakaumbok. Okay? Flat po. Red
Alright? Flat red po ito na makikita po ninyo. Mamaya, I think meron po akong example po dyan para po sa inyo. Alright? Skin rash, alright, made up of large flat blotches that often flow into one another. So yan po yung mga simptomas nung nung alin? Nung ating measles, mga kapatid. Alright? So I hope naintindihan nyo po yan at nakuha nyo po yan. So kung meron po kayong mga ganyan, huwag nyo pong isa walang bahala. Ipatingin nyo po agad ang inyo pong mga anak sa doktor or ibdalin nyo po agad sa mga clinics po ninyo. Okay? Then, tingnan nyo po ito. The infection occurs in stages over 2 to 3 weeks. So infection and incubation. For the first 10 to 14 days after the infection, all right, the measles virus is spread in the body. There are no signs and symptoms of measles during this time. All right? Pero sabi ko nga po sa inyo, nakakahawa ka na dito. All right? Infection and incubation period. 10 to 14 days, mga kapatid. Tandaan mo yan, 10 to 14 days yung incubation period niya. Pero, ibig sabihin, yung, pag sinabi nating incubation period, diyan po, ang ibig sabihin po niyan, diyan namamalagi or na nag-i-spread yung virus sa ating katawan. Okay? So, ibig sabihin, meron ka ng virus, wala pa nga lang simptomas. Okay? Nakukuha niyo po ba yun? 10 to 14 days. Alright? And then, non-specific signs and symptoms, measles typically begin with a mild to moderate fever, often with a persistent cough, runny nose, yan nga sinasabi natin kanina. These relatively mild illnesses and may last 2 to 3 days lamang po. Okay? 2 to 3 days lang yung fever, yung cough, runny nose, 2 to 3 days lamang po yan. Okay? And then, acute illness and rash. Eto na, lalabas na yung mga yung mga rashes po niyo. Kaya nga napapansin niyo, late na pangatlong stage na po yung yung rashes. Pangatlong stage na po yung rashes. Kaya hindi po nangangahulugan na kapag may rashes ka, dun ka palang nakakahawa. No. Incubation period pa lang nakakahawa ka na. Alright? So, kaya nga, like for example, ganito po mga kapatid. Para at least malaman ninyo kung kailan kayo nakakahawa. Nalaman ninyo, alright, na-expose ka sa merong na-expose ka sa may tigdas. Bilang ka ng 10 to 14 days, nakakahawa ka na nun. Alright? So bilangin mo, na-expose ako nung ganito. Alright, ilang araw na ba ako? Alright, so ngayon, nakakahawa ka na. At least maunawaan mo po yan. I hope nakuha niyo po yan mga kapatid. Okay? Then the rash is made up of small red spots. Yan na po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Alright? Flat po ito Flat po yung spots po nito. Alright? And then over the next few days, the rash spreads down. Sabi nga po dito, sa mukha muna. Sa mukha muna nagkakaroon and then pupunta sa arms, chest, and back. Then over the thighs, lower legs, and feet. Halos buong katawan ninyo namumula. Parang nga itong parang hindi siya allergy. Para siyang parang no. Ang buong araw nakaumbok ka Nakaumbok yung buong araw. Para siyang para siyang para siyang pasa. Pero pula. Ganoon. Para siyang pasa pero pula. Ganun po siya. Or parang ang itsurang na parang nasunog, na sunburn. Parang ganun yung itsura niya. Oo, yung pag nasobrahan ka sa init, yung itsura mo ganun. Parang ganun, mga kapatid. Kasi hindi siya nakaumbok. Red spots lang siya. Alright? Pero magkakadugtong po siya. Meron yata. Kung makakuha ka, Brother John, ng picture ng merong measles, yan, at least maunawaan niyo po yan. Okay? Hindi siya nakaumbok, hindi rin siya basta flat lang po siya. Alright? Okay, sige. And then recovery, measles rash may last about 7 days.
The rash gradually fades first from the face and last from the thighs and feet, and other symptoms of the illness go away. The cough and darkening or peeling of the skin where the rash was made stay for about 10 days. All right? So, again, yan po yung recovery period po natin. Nakita nyo po yun, mga kapatid, no? From the exposure, nakakahawa ka na. Kaya yung pag lumabas yung rashes, ano na po yun? Very late na po yun. Kung doon nyo palang papaiwasin yung mga ano po ninyo, yung mga anak po ninyo, very late na po yun. Again, uulitin ko po, kapag nakita nyo po yung rashes, very late na po yun. Okay? So, I hope na nakuha nyo po yun, mga kapatid. Alright, sige po. Wala po bang mga katanungan? Hindi ko nakikita yung comments eh. Ayan, sabi po ni Ma'am Leila Arevalo po dito, Sir, magtatanong lang po, kung nagkaroon na po ng measles, magkakaroon? Hindi na po. Never. Kung na-acquire nyo, again, sabi ko nga po kanina, kung nagkaroon ka ng tigdas at nakuha mo yon, nahawa ka, bunga ng pagkakahawa, hindi ka na ulit magkakaroon. Okay? Pero, sabi ko nga po sa inyo, kung nabakunahan ka po, okay, may possibilities na magkaroon ka. Okay? Yan po yung pagkakaiba niyan. Yan po yung pagkakaiba nung ating Hindi naman po 100% na hindi ka na magkakaroon kapag ikaw ay nabakunahan. Kaya nga ang tanong ko kanina kanina, Sir, bakit pa kinakailangan magpabakuna? Magkakaroon din naman lang pala. Alright? Ang kagandahan po ng bakuna, hindi po kayo aabot doon sa mga komplikasyon po niya. Kung ang rashes umaabot sa feet, umaabot sa hindi na po yun. Hanggang dito lang po sa muka. Oh. Kung ang lagnat po ninyo ay umaabot ng aabutin ka ng 39, ikaw, ang lagnat mo lang siguro mga 37. Sinat lang. Alright? So, ganun kaganda yung vaccine. Okay? So, pero, hindi na, again, kung malakas naman ang immune system mo tapos meron ka pang bakuna, hindi ka na magkakaroon talaga. Alright? Hindi ka magkakaroon kahit ma-expose ka. Pero pag weak ang immune system mo tapos nagpapakuna ka, may chance kang magkaroon. Okay? So I hope na nasagot ko po ang inyo pong katanungan, Ma'am Leila Arevalo. Pero sabi ko nga, kung ikaw ay nahawa, alright, hindi ka na magkakaroon. Magpakailan-kailan pa man. Kahit bulutong po, same thing din sa bulutong. Okay? Alright. When can a person spread the measles? Ayan, kailan mo pwede siya makahawa. A person with measles can spread the virus to others for about 8 days. Ganyan po nakakahawa yung measles. Alright, starting 4 days before. Ayan, nakita niyo po, sabi ko nga po sa inyo kanina, starting 4 days before the rash appears and ending when the rash has been present for 4 days. So, 4 days prior to the rash, nakakahawa ka na talaga. So, yung ibig sabihin, yung ubo, sipon mo na parang wala lang at lagnat na parang wala lang sa'yo, pwedeng measles na pala yun. Kaya nga mabilis siyang makahawa. Contagious siya. Ayan, yan po yung sample ng sample po nung rashes ng measles. Ang laki na ng pinagkakaiba. Hindi po siya, kung makikita niyo po sa ating screen, hindi po siya nakaumbok. Para po siyang parang nga po siyang, tama si Sir Romir, parang allergy, Oo, parang allergy. Yan. Pero hindi siya nakaangat. Napapansin po ninyo? Hindi siya nakaangat. So, ganyan po ang itsura po ng rashes. So, nag-i-start po siya sa muka, papunta sa chest, papunta sa arms, papunta sa feet. Okay? So, ganyan po yan. Ang allergy naman po, madalas nagsisimula yung rashes ng allergy sa mga joints. Sa siko, sa tuhod, sa kamay. Yan. Diyan po yan. Okay? So, I hope naunawaan nyo po yan, mga kapatid. Right. Next po tayo. Alright. Sabi nga po dito,
causes, ano po yung cause po niya? Sabi ko nga po sa inyo, isa po siya, nag-cause po niyan ay virus. Alright? And sabi nga dito, highly contagious illness. Ibig sabihin, sobrang nakakahawa. Okay? So, nakakahawa po siya. At pwede po siya makahawa pag merong nag-cough, nag-sneeze, or sa pamamagitan lamang po ng pananalita. Alright? So, pwede po nating makuha yung mga yon. Pag nalanghap mo, airborne. Airborne po itong measles na ito. Okay? So, kapag, ayan, nagsasalita-salita tayo, ganyan, pwede ka na makawa. Kaya nga, highly contagious eh. Oh, highly contagious po itong ano na ito. Measles po na ito. Okay? Alright, complications. Ano pang mga komplikasyon nito? Ayan, meron po dyan diarrhea, vomiting. Alright? So, ear infection, pregnancy problems. Ayan, kaya nga, hindi pwedeng magkaroon ng measles ang mga buntis, mga kapatid. Oh. Kaya pag meron kayong buntis at nagkaroon ng measles sa loob ng inyong pong tahanan, mas maganda ay isa sa kanila ay mai-eliminate sa bahay. Isa sa kanila ay aalis sa bahay. Or ay talagang kung meron naman kayong kwarto, hindi siya pwedeng lumabas. Alright? It's either si buntis or si mas maganda na si na lang, yung may sakit na lang. Alright? If you're pregnant, you need to take special care to avoid measles because the disease can cause premature birth, low birth weight, and fetal death. Seryoso po yan, mga kapatid. Pwede pong mamatay yung inyo pong anak sa sinapupunan po ninyo. Kapag kayo po ay nakasalamuha ng merong tigdas. Alright? So, tandaan nyo po yan. Kaya kayong mga buntis, kayong mapupunta sa church na buntis, mga kapatid, hanggat maaari, huwag munang makipagkamayan. Or pag nagkapagkamayan, alcohol agad. Or hanggat maaari, magsuot kayo ng face mask. Alright? Kahit wala kayong sakit, ganun po yan. Ang face mask po, hindi po yan pag may sakit ka lang. Alright? Pwede po yan, protection mo rin sa sarili mo. Ayan, nakukuha nyo po yan. So again, mag-ingat, magkaroon tayo ng doble ingat, mga kapatid, pagdating po dito. Kasi nga, measles is a serious illness and a disease. Alright? So mag-ingat. Kapag meron kayo kilalang buntis, alright, wag ka muna makipaghalubilo sa mga iba't ibang mga tao. Kasi you'll never know, ngayong summertime, marami pong may mga tigdas. Okay? So I hope nagkakaunawaan po tayo dyan. Ano pang mga komplikasyon? Bronchitis and also laryngitis. Alright? So yan po yan. Yan po ang mga komplikasyon ng ating tigdas. Alright? And ito po pinakamatindi. Darating po kayo sa sinasabi nating pneumonia. Alright? So, nagkakaroon ng tubig sa baga. Alright? Kaya nga maraming namamatay. Sabi ko po sa inyo ng mga kabataan, hindi nila nababaliwala po nila ito, mga kapatid. Nababaliwala po nila ito. Humahantong sila dito sa complication na ito, which is pneumonia. Alright? Kaya nga namamatay yung mga bata. Kawawa naman po talaga. Okay? And then, prevention, ang kagandahan po nito, sabi ko nga po kanina, meron po tayong bakuna nito. Alright? Kung hindi pa po kayo nababakunahan, magpabakuna po kayo ng measles. Alright? Kung hindi pa kayo nagkakaroon ng measles, yan, mas maganda, magkaroon po kayo ng bakuna. Kaya dapat natatandaan po ninyo kung nagkaroon na po kayo. Oh. So, kapag nagkaroon na po kayo, wala na. Never ka nang magkakaroon. Kahit ano pang gawin mo. Alright? Yan ang kagandahan. Sabi ko nga po sa inyo, nung diniscuss ko po sa inyo yung ating immune system, meron tayong sariling doktor sa ating pangangatawan. Hindi lang natin pinapalakas, pinapatay natin kasing immune system po natin. Alright? So, measles vaccine in children. Ang sabi po dyan is yung MMR or measles, mumps, and rubella.
Yan po yung binibigay na vaccines. Healthcare providers recommend that children receive the MMR vaccine between 12 and 15 months of age. Yan. So, 1-year-old. And again, after that, meron tayong tinatawag na booster na vaccine, ages between 4 to 6 years old of age. Yan, before entering sa school po yan. So yan po yung dapat ma-receive nung mga bata pagdating po sa vaccine po ninyo. Okay? So 4 to 6 years old and also 12 to 15 months. Yan po ang dapat maka-receive ng mga bakuna. Alright? Mayroon pa isang tanong dito. Tigdas or bulutong po ba ang nagkukos ng deafness? Pagdating po kasi sa ano, yung base kasi dito sa ating pag-aaral ngayon, Ma'am Linda Quiñones, alright? Based dun sa complication, wala po sa measles. Eh. So most probably, baka tawag po ito, bulutong po yun. Baka bulutong po yun. Pero I'm not sure, Ma'am Linda. Pero based kasi sa complication eh. Dito sa mga complications na natin, bronchitis, laryngitis, diarrhea, ito, siguro pala, sorry, na-mislook ko. Ear infection, ito po, oh. Ayan, isa sa mga complications po nung measles po natin, ear infection. So, yeah, measles po. Measles po ang nakakapag-cause ng deafness. Naku, kawawa naman. Oh. Kaya nga ba sabi ko sa inyo, complication na po ito pag hindi po natin naagapan. Okay? So, diarrhea, ear infection, pregnancy problems, yan po yung mga ano niya. Yan. So, preventing measles during the outbreak or known infection. Number 1, isolate. Yan talaga. Lalayo ka muna sa mga mahal mo sa buhay. Lalayo ka muna talaga for 10 to 14 days. Yan. Aalis ka muna or mas maganda 2 to 3 weeks, mga kapatid. Talagang lalayo ka muna sa mga loved ones mo. Alright? Alis ka muna, i-isolate mo yung yung kainan mo, yung kwarto mo. Yan. So, isolate ang solusyon po dyan. And then, vaccinate. Yun, magpabakuna. Yun ang kagandahan po dyan. And afterwards, ito po yung treatment po natin. So, fever reducers, talagang papababain lang natin yung lagnat. Wala tayong binibigyan na certain gamot po talaga tayo dyan. Alright? Pero pagdating sa antibiotic, pag humantong na sa complication which is pneumonia. Alright? Or ear infection. Yan. Saan lang tayo nagbibigay ng antibiotic. Pero hindi po yun mainly para gamutin yung tigdas. Okay? Kasi nga virus eh. Pag virus, hindi pwedeng antibiotic. Kaya nga antibiotic, antibacterial. Okay? Bacteria ang pinapatay ng antibiotic, hindi po virus. Right? So, lifestyle and home remedies po natin. Ang pinakamaganda dyan, drink plenty of fluids. Akalain mo po yan, ganun lang po yan. Kasi nga, symptomatic approach tayo dito lagi pag virus. Alright? Drink plenty of fluids, fruit juices and herbal teas, replacement ng fluids para po dun sa lagnat. Dahil po lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, pag kayo ay nilalagnat, dapat kayong uminom ng maraming tubig. Yan. Okay? Kasi bakit? During the lagnat, tayo po'y nagbabawas ng fluid sa ating katawan. Alright? So, kapag nagsusweat tayo, lumalabas yung natin, tubig sa ating katawan, kaya dapat inom ng maraming tubig. Kaya nga kaya mapapansin po ninyo mga kapatid, ang bata, kapag hindi nabigyan agad ng sobrang taas ng lagnat, tapos hindi agad punta sa doktor, mabilis po silang binabawian ng buhay. Kasi bunga lamang ng dehydration. Alright? Okay, sige. And then, moisten your nose and then rest your eyes. Alright? So, kasi may conjunctivitis po dyan. So, yan po yung mga lifestyle home remedies po natin. Alright? So, yan po yung mga dapat po nating ma-remind mga kapatid patungkol po sa ating tinatawag na measles. So, I hope very simple topic po ito. Again, ito po yung mga
ito po yung mga bacteria, mga diseases na during summertime ay talagang talamak po talaga. Alright? Kasi nga, diyan nagsisilabasan yung mga bata na gustong-gustong maglaro sa labas. Kaya ang bilis po nilang makahawa. Again, ay ano po natin yan, talagang bantayan po natin ang ating sarili pagdating po dyan. Alright? So I hope mga kapatid, meron po tayong natutunan ngayong araw po na ito patungkol po dito sa sinasabi nating measles or mas kilala sa ating tigdas. Alright? So I hope naging blessing po para po sa inyo. Thank you so much sa lahat po ng mga sumubaybay, sa mga nandiyan, sa mga tanong na nasagot po namin ay salamat po sa Panginoon at naging blessing po tayo sa umaga pong ito. Alright? So again, maraming salamat po sa lahat po na nakapakinig at natuto dito po sa ating programa. Bukas magkita-kita po tayo. Panibagong episode na naman po mga kapatid at mas maganda ay abangan po natin ating tagapagsalita po dyan. Walang iba kundi ang ating nutritionist, dietitian. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Kaya abangan po natin yung kanyang i-discuss para po sa ating topic tomorrow. Alright? At mamaya, e-airin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in po, mga young people. Pwede po kayong matuto po dyan sa inyo pong programa. And I do believe na kayo po ay marami pong natututunan dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.